Hi guys! Tulad ng sabi ko kanina, magluluto ako ng mixed vegetables. Carrots, sayote at saka cabbage. Una kong gagawin, papainitin ko muna yung kawali. Siguro mga 1 minute lang naman para uminit. Then, inuna ko na yung pagpainit. So, ngayon ilalagay ko naman itong aking pinakasahok, manok. Kasi magigisa ko tayo. Sasabihin nyo, tatanungin nyo po, bakit inuna ang manok? Kasi yung manok po ay ating munang papamantikain para yung kanyang mantika, yun ang ating gagawing panggisa sa bawang at sibuyas, pati na rin kamatis. So, hayaan po muna natin siyang magpantika, atin po muna siyang sarhan. Ayan guys, nagmantika na siya. Hindi naman natin siya kailangan antayin na mag-brown o golden brown. Sabi pa na nila, pag nagigisa daw, either, yung iba po inuuna nila yung sibuyas. Yung iba naman, nakasanayan, inuuna po yung bawang. Ngayon, ako po iba. Para hindi na magulo kung alin ba mauuna, bawang o sibuyas. Pagsasabayin ko na po yung bawang at saka sibuyas. Ayan po. Ilagay lang natin sa tabi yung manok para patuloy pa rin siyang maluto. Nga po pala guys, may nakita kong isang pirasong kamatis. Itong tamang laki. Isasabay ko na rin po siya dito. Ayan, halo-haloin natin ng konti. Ayan, sama na natin pati yung manok sa paghalo. Tapos guys, lagyan natin ng konti lang munang toyo. Ayan. Para medyo may sabaw-sabaw siya. Tapos, siguro pakukuluan natin ng mga 3 to 5 minutes bago ilagay yung mixed vegetables. Masarap muna natin ulit. Ayan guys, naririnig nyo, tumutunog siya. Signalis na po yan na kumukulo na. Haluin natin. Haluto na rin yung manok. Tapos, lagyan na po natin yung mixed vegetable na sinasabi ko. Ayan lang po siya sa ibabaw. Lagayan ng ice cream po yung pinaglagyan ko ng gulay na hinugasan. Tapos, lagdagan po ulit natin ng konting toyo. Ayan po. Tubig. Kunting tubig lang po para hindi masyadong masabaw. Para espresso. At lagyan po natin ng konting magic sarap. Kunti lang po. Yan. And then, takpan po natin for another 5 minutes. Para yung ating gulay ay hindi siya lutong-luto. Half cook. Guys, ito palang ginamit ko na cookware. Ang tawag po dyan ay stainless steel cookware. Siya po ay mayroon titanium. Kaya hindi po siya kinakalawang. Siya po ang ori ng bakal na pag tinutunaw, yun po ang ginagamit sa mga napipilayan. Di ko po siya masasabing non-stick, pero madali po siyang linisin. Ang ginagamit lang po dyan ay suka at saka dishwashing liquid or kahit anong sabon. Ito po makikita nyo yan. Yan po, pag mainit po yan siya sa loob, yan po ay tumutunog. Hindi po yan titigil hanggang hindi nyo po siya binubuksan para haluin. Stainless steel cookware.
Hindi ko na po sasabihin kung anong brand po yan. PM na lang po kayo kung gusto nyo magtanong. Buksan na po natin guys para po mahalo natin. Bago ko haluin, nalagyan ko muna ng konting paminta. To taste din po yan kasi. Haluin ko po siya. Pagkatapos ko na po siyang haluin, tatakpan po ulit siya. Tapos mga 3 to 5 minutes, pwede ko na po siyang patayin para hindi po overcook ang ating gulay. Kunti lang po ang sabaw niya para po maging parang espresso pa din siya. Hindi siya super masabaw na gulay. Takpan ko na po ulit. Tapos pag binuksan ko po ito, luto na po. Kain po tayo.